a little boy was instructed by his father not to play in the mud, for he would not be allowed to enter their house if he was dirty. Gusto samahan, hinggawa sa balay, pero doon silang balay na ay lunangan. Gingnan anak, paduaon ka na ako, pero sabo ta, nga ayaw ginganto anang lapok. Kaya kung makasulo, magana ka ng lapok, dili gyud ka nako pasudlon sa balay. But the kid disobeyed his father. Can the father afford to see his child in danger? Musugot ba siya nga malumos ang iyang anak sa lapok? Indeed, he come to rescue his child. Iya yung luwason ang mong bata, kay iya kining gimahal. And he said, son, you can't go in the house with all that mud on you. Tungod sa lapok, di nakakasulod sa balay. Seeing his child full of mud, the father was still smiling and not angry for not following his instructions. Pagkanindot, no? Ang amahan, smile gihapon. Kita siguro atong anak. Muli ko na. Gaya di kagulo. May kumon kayo. Pareha na sa una ako, kumon mga kaigsunan. Kanaman rin, ani gidris bugan. Sakit ka na lisoon. Ang naandan sa kumawa kaning anak. Tuyok po kapil. Mo may kalabanan eh. Pero imong tanaw mga kaigsunan. The father is not angry. He is still smiling. Mga kaigsunan, for not following his instruction. Why? The father loves his son, and rescuing him from danger is his responsibility. The father wanted to make sure that his muddy son was in a safe ground. So gisuguro gid niya mga kaigsunan nga ang iyang anak mabutang na gito sa ibabaw, wa na slapok. Kaya nga naman, concerned siya sa iyang anak. The father says, son, you can't go in the house with all the mud on you. You need to be clean. So as a result, the father takes the hose and washes his little child before he is allowed to enter the house. Gisiguro sa amahan mga kaigsunan nga mahugasan para makuha ang tanang hugaw, ang tanang lapok niya, kinahanglan pasiritan og hose. The father will not reject his son for not following his instructions. Wala mga kaigsunan. Why? Because it's not the boy that the father is rejecting. It's the man. Ngano mga kaigsunan nga nagkatawa ra ang amahan bisan sa sala sa anak tungod kay dili ang gikasukan, wala nasuko ang amahan sa bata, sa iyang anak. Ang iyang gikalagutan mga kaigsunan mao ang sala o ang hugaw. Mga kaigsunan, like this little boy, God instructs us not to play with sin, the mud of this world, for He would not allow us to enter His house if we were dirty. Mga kaigsunan na higugma ang Ginoo, di gyud ta makasulod sa iyang puluyanan which is heaven, sa diha nga hugaw ta tungod sa pagpakasala. Please remember that. But we disobeyed our father. Bisa kung sa instruction sa Ginoo nato mga kaigsunan, dahil gyud ta ulo, di gyud ta musunod. Do you think our father can afford to see his child to be in danger? No. Why? Because that is why God sent His Son, Jesus Christ, to rescue us from the mud of sin. Tungod kay dili gyud makaya ang atong pagkadautan,
karon maayo mohimo kita sa pagpakasala. Gipadala ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan ang iyahang bugtong anak. And that is the assurance mga kaigsunan nga ang Dios mga ingon maisan. Dili gyud ka makasulod sa akong balay tungod sa lapok sa sala nga daan nimo. Mga kaigsunan, kining ato mga dagway bisa pa kung sao nato pagtan-aw sa samin. Unsay atong ibutang din na, unsay ipanghaplas nato para mukinis ning atong panit mga kaigsunan. Bisa pag-applyan na ninyo sa akong paborito nga nga chinsanso. Dili gyud mga kaigsunan, dili na makadalas langit kay makasasala gyud ta. Remember that mga kaigsunan, dili gyud ta mahalangit niini kay makasasala ta. Kung dili ta mahalangit mga kaigsunan ang posibilidad, kung wala lang si Ginoong Hesukristo, kitang tanan ba impierno gyud? Ha? Do you believe on that? Kung wala lang si Ginoong Hesukristo mga kaigsunan nagpakamatay sa cross, kitang tanan nga impierno na gyud. Please remember that. Tungod kay dili gusto ang Ginoo mga kaigsunan nga mawala ta, iyang ipadala ang iyang bugtong anak. The Father was concerned about the consequences. Nga naman, ang bayad sa sala, kamatayon. And because of his child wrongdoings. But God wanted to ensure his son's safety, who was covered of mud of sin. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga bisan pa hilabihan ang atong pagkabakasala, gusto gihapon kitang luwason. Mao hinungdan nga ang amahan nagaingon, "My son, you can't go in my house with all that mud of sin in you. But you need to be clean." Gikinahanglan nga ikaw gayud mahugasan. And because of that, the Father takes the hose, and that is the blood of Jesus Christ, to wash the mud of sin before He can allow us to enter into His kingdom. Mga kaigsunan, the Father will not reject you, me, and all of us for not following His instruction. We are wicked. This is an assurance to all of us. Unsa man ka makasasala mga kaigsunan, ang Ginoo dili gyud musalikway nimo sa wala pagsunod. Why? Because it's not us that the Father is rejecting. It's the mud of sin that needs washing. Ang atong sala mga kaigsunan, kini kinahanglan gyud ni hugasan. And this is the reason why when we pray to our Heavenly Father, we need to ask ourselves, are you prepared to seek guidance from Him and embrace God's Word as a source of correction? Sa diha nga muhampo ta sa Ginoo Amahan namo naakas mga langit. Mao ni ang akong gikinahanglan Ginoo, makigdugtong ako kanimo. Ang pangutana mga kaigsunan, andam ba ka magpagiyas Ginoo? Andam ba ka mudawat sa iyang tambag na naa sa iyang pulong ang Biblia? Please remember, with all that dirt of sin inside you, inside me, you cannot enter God's kingdom. Sa sala nga naa nimo, ana-anak ko mga kaigsunan, di gyud ka kasulod sa langit. Bisan pa og mag-ampo ta niya. Pero sultian ko kamo sa diha nga maminaw lanta sa pulong sa Ginoo ug ato ning aplikar sa atong kinabuhi, muni maghatod kanato mga kaigsunan diha sa kaluwasan. Pray to your Heavenly Father. He will open doors, ways to solve your problems. He will remove all the roadblocks, problem that you are experiencing right now, and help you overcome obstacles.
This is an assurance because God knows already all our needs. Kinsa dinhi nga gusto makasulod sa gingarian sa langit. Halihog taas kamo. Daghang salamat mga kaigsuonan. Kitang tanan gusto musulod sa gingarian sa langit. Pag-ampo samahan. Sunda ang Biblia, ang pulong sa Dios. Kay mao kini mga kaigsuonan ang giya aron kita makasulod sa iyang puluyanan. Ang Diyos magauban ka na to nining ka puntagon. Amen.